na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging vice president. Kaya Sara, resign. Dapat na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on Okay, maraming araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa isa na namang usapin na sa politika mga kababayan. Pagbigyan natin ng reaksyon itong si Larry Gadon mga kababayan. Isang bobo na huli. Ito mga kababayan, ayan, itong umpisa ng ating video mga kababayan, ito nakita nyo naman, ito si Larry Gadon na nagsasalita at nananawagang sa pagbitiw dito kay Vice President Sara Duterte. At ito, pag-usapan natin dito mga kababayan kung bakit natin nasabi na nako, isang bobo na huli. O sino nga bang mas bobo dito mga kababayan? Ito nga bang si VP Sara or itong si Larry Gadon? I-comment nyo nga dyan mga kababayan. Ito. Okay, so umpisa natin sa pinakauna niya mga kababayan. Ito. So, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Ito, play na natin. Sara resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because he has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan. Magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halata. Lost daw, Sara Duterte has lost moral grounds daw mga kababayan, kaya dapat na daw bumaba. Ito mga kababayan, tinanggalan na ng lisensya ng bilang abogado. Pero hindi pa naman ito nag-resign, di ba? Sa kanyang tungkulin sa gobyerno, di ba? Ito matindi ito kasi napatunayan ito si Larry Gadon. Tinanggalan ng lisensya kasi nga may ethics complaint. At napatunayan, ayan, tanggal ang lisensya. Pero until now, nandyan pa rin, may posisyon pa rin kasi binigyan ni PBBM. Sino ngayon ang masasabi nating has lost its moral grounds, mga kababayan? I-comment nyo dyan. Ito, patuloy natin. Ang halata na wilaldas lang niya at tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Imagine niyo mga kababayan, sa likod niya may ano pa may bilin pa. Yan mga kababayan ha. Yet tingnan ninyo ang asal ng taong ito. May bilin pa yan ha. Naku, nakakahiya talaga ito mga kababayan. May bilin ka pa. Nagpapakita kung anong paniniwala meron ka. Yet yung asal mo, asal nito mga kababayan, tingnan ninyo. Ayan di ba? Eto nananawagan siya dito ng resign VP Sara. Sa tingin siguro niya, makikinabang si PBBM kung mag-resign si VP Sara. Kasi ito mga kababayan, tingnan natin. Unang-una, presidente pa naman si PBBM, di ba? So kung mag-resign si VP Sara or hindi, si PBBM pa rin ang presidente. So basically, walang mapapala si PBBM. In fact, mga kababayan, ewan ko kung pumasok ito sa isip ni Larry Gadon or baka talaga tanga lang siya or bobo lang siya dito. Mas lugi pa nga si PBBM mga kababayan. Bakit? Kung mag-resign si VP Sara, kasi madaling sabi nito mga kababayan, si VP Sara ang paraan para makatapos si PBBM sa kanyang termino bilang presidente. Bakit ko nasabi? Kasi nga mga kababayan,
yung mga makakaliwang grupo at ang pink, hindi sila makapanawagan dito kay PBBM na bumaba or hindi sila pwedeng gumalaw para patalsikin si PBBM dahil ang papalit ay si VP Sara. Kasi takot na takot sila kay VP Sara, mga kababayan. At ito na nga, hindi natin alam kung pumasok ba, sumagi ba sa isip ni Larry Gadon, mga kababayan, or sadyang bobo lang talaga siya, na kung umalis si VP Sara or mag-resign si VP Sara bilang Vice President, unang-una, hindi niya naman mapipigilang magsalita si VP Sara. Kasi kahit Vice President pa yan or hindi yan Vice President, hanggat may nakikitang problema yan sa gobyerno, nagsasalita yan. Regardless kung sinong presidente. At ito na nga, kapatid nga ni VP Sara, Baste, Duterte, Mayor, nagsasalita nga, hindi nila makontrol yan. Di ba? So how much more? Itong si VP Sara, kapag hindi na vice presidente, wala na silang hawak dyan. Di ba? So magsasalita pa rin yan. Ito pangalawa. Again, kung patatalsikin nila si VP Sara or kung mag-resign si VP Sara, babanat pa rin yan. Ang problema lang, itong mga makakaliwang grupo at itong mga kakamping, magkakaroon ngayon ng pagkakaisa dito sa mga supporters ni VP Sara or sa mga Duterte para patalsikin si PBBM. Probably hindi magkakaroon ng anong tawag nito? Pagkakaisa para dito kay VP Sara, pero magkakaisa ito para patalsikin ito si PBBM. O sino na lang maiwan? Larry Gadon na lang. Or yung mga loyalista na lang, mga kababayan. O hindi, iwan ko lang kung pumasok yan sa isip ni Larry Gadon. Mga kababayan, kung talaga hindi yan pumasok, talaga bobo ito. Ito lang, si VP Sara lang talaga ang paraan dyan para matapos ni PBBM yung term niya. Kasi mga kababayan, in the first place, ngayon pa lang wala ng tiwala ang taong bayan dito kay PBBM. Yung mga DDS, nanguna, wala ng tiwala dyan. Yung kakamping, yung mga liberal, yung mga, anong tawag nito? Nakakaliwa. Wala rin tiwala yan dyan kay Marcos. No choice lang sila ngayon. No choice lang sila kasi ang papalit VP Sara. Kaya natatakot din sila. Silang mauuna eh. Kapag patalsikin nila si PBBM at papalit si VP Sara, silang mauuna. Yung mga makakaliwang grupo at ang mga kaalyado nila na nasa mga bundok-bundok, yun yung uunahin. Di ba? Sus na ko si Larry Gadon, mga kababayan, ewan ko ba kung saan niya nilagay yung kanyang utak, mga kababayan. Ito, patuloy na natin. Milyon, nagkakamali ka, mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Okay, yung liquidation ni Marcos, ano nangyari doon? Diba? Billions yun eh. Na-flag si PBBM ngayon, mga kababayan, ng COA, nang merong walang niliquidate yung travel expenses niya. Yun nga dapat, dapat mas malinaw na liquidation ang meron dyan compared dyan sa confidential and intelligence funds. Yet, hindi niya binabanatan. Kasi si PBBM lang naglagay niya sa pwesto dyan. Namumulobi na yata itong taong to, mga kababayan. Kasi hindi na makapag-practice ng pagka-abogado. Ito na lang yata sinasandalan itong si PBBM.
halatang halata, no? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa Makatotohanan daw mga kababayan, pero umpisa pa lang, 1993 daw, magkaklase na sila ni VP Sara sa law school. Ewan ko lang kasi yan yung mga lumalabas sa social media ngayon, yung kopya ng affidavit ni Ramil Madriaga mga kababayan. At nung unang lumabas yan, pinag-usapan din natin dyan kasi finiture ng Billionaire News Channel yan so pinakita din natin, tinignan din natin mga kababayan. Karamihan, ang daming loopholes mga kababayan. Karamihan, hearsays. Yung sabihin mo, duffel bags may laman 33 to 35 million. Unang-una, paano niya nalaman? Binilang ba niya? Pinadala lang naman sa kanya. Mga kababayan, di ba? Yun pa lang. Maliit na issue lang yan pero malinaw din yan mga kababayan. Oras ng gabi doon sa BJMP para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas Kinausap daw ni VP Sara si Madriaga mga kababayan kasi daw natatakot. Si Leila de Lima, kinausap din naman si Madriaga. At inamin ni Leila de Lima mga kababayan. Di ba? So ngayon, kunwari pa daw si Leila de Lima na si Ramil Madriaga ang nagpapadala sa kanya ng sulat mga kababayan. Halatang halata, Bikoy 2.0 naman ito mga kababayan. Ganito talaga ang ginawa nila kay Bikoy. Si Bikoy bumaliktad lang. Bumaliktad lang. Nasaan na? Nasaan na ngayon? Tumahimik na. Di ba? Eto. na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging vice president. Kaya Sara resign. Dapat na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin na walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon ang gagaling nila magsalita, pero sila mga galing pa ng mga African countries yan pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksakan ng boba, walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging vice president. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang Eto mga kababayan aywan ko lang. I think marami na sa atin nakarinig ng ganitong klase at probably ganito din itong tinatawag natin na ano bang tawag natin dyan? Discrimination or prejudice. Parang ganyan. Mga prejudgment natin mga kababayan sa mga taong magagaling magsalita ng English. Matagal na sa education system natin mga kababayan, matagal ng mga mayroong klaseng ganito. Kahit yung mga guro natin mga kababayan, kaya nga ang naipapasok sa utak ng karamihan sa atin na kapag magaling ka sa English, matalino ka. English na ngayon ang basihan ng katalinuhan mga kababayan. According to Larry Gadon Ngayon, gagamitin natin ang logic dito ni Larry Gadon. Hindi ko pa narinig nag-English si Larry Gadon, mga kababayan, unfortunately. Well, probably, hindi naman ako follower dito sa kanyang page o channel, kung mayroong channel ito. So, hindi ko pa narinig ito nag-English. Ibig bang sabihin yan? Kayo na mag-comment. Dito nga sa kanyang statement, hindi English ito, Tagalog ito So anong ibig sabihin yan?
At ito, pangalawa. Kasi daw, bobo daw si VP Sara or boba daw kasi hindi marunong magsalita ng English. Ngayon, tanong natin, lahat ba ng Amerikano matatalino? Mga Amerikano ha? English speaking yan mga kababayan. Oh, mga bata, Amerikano, hanggang sa mga matatanda, nagsasalita ng English yan. So, ibig ba sabihin lahat yan matatalino? O, tanungin natin yung mga call center agents natin dyan. I-comment nyo kayo mga call center agents. O, yung mga nakikipag-deal ng mga American clients nila. I-comment nyo dyan mga kababayan kung lahat daw ng mga Amerikano ay matatalino. According dito sa logic ito ni Larry Gadon mga kababayan ha. Ginamit lang natin dito ang logic ni Larry Gadon. Yan kasi ang problema natin mga kababayan, lalong-lalo na tayo mga Pilipino ha. Hopefully, mabaguhin na natin ito. And I think na nakikita ko na rin sa karamihan mga kababayan na paunti-unti nababago ng ganitong klase ng maling pag-iisip. Meron ka mga natira na iilan sa lalong-lalo na sa mga mas matatanda sa atin, lalo katulad ni Larry Gadon. Old school ito. Kasi matanda na, yan kasi problema mga kababayan eh. Kasi ganyan yung pag-iisip ng mga senior citizens. Karamihan ha, hindi ko sinasabing lahat ha. Kasi dati pa yan sinasabi na kapag magaling ka sa English, matalino ka. English yung basihan. Katulad ng ginagawa ngayon ni Larry Gadon, mga kababayan. Now, ngayon, tanong natin. Si PBBM ba hindi nagbabasa? Magaling nga lang mag-pronounce si PBBM. Straight ba mag-English si PBBM? Kaya tanong niyo yung mga interview niya. Tingnan niyo yung mga interview ni PBBM. Mga impromptu interview niya. Yung walang mga script mga kababayan. Yung walang mga binabasa. Straight ba? Hindi naman, di ba? Ano-ano nga paano nga yung bibig eh. Pangiwi-ngiwi nga yung bibig. Di ba? Yet, para dito kay Larry Gadon, yan ang matalino. Mas matalino si PBBM daw. Nako mga kababayan, yan yung maging problema natin dyan kapag ganyan yung pag-iisip ng isang government official dito, mga kababayan. Well, anyway, comment nyo dyan, mga kababayan. Kung ano masasabi nyo dito kay Larry Gadon, mga kababayan, kung sino mas bobo dito, Larry Gadon ba or si VP Sara, mga kababayan. Again, yun na nga, hindi niya alam na kung aalis si VP Sara, sigurado, less than 1 month, patatalsikin yung PBBM. Di ba? Hindi niya naisip yan, mga kababayan. Okay, matalino pa naman siya. Okay, so dito lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.